Hey guys, brand new Infinix Hot 50 Pro Plus versus kay Tecno Spark 30 Pro. Dalawang smartphone ngayon na bago ni Transsion. Ang tanong dito guys, alin kaya ang perfect para sa inyo? Dahil hindi po sila nagkakalayo ng specs, pero napakalayo ng difference sila sa kanilang mga target market. Tingnan natin dito guys sa video na to. Kung makakapag-decide ba kayo, kung pinagpipilian nyo po silang dalawa. Tara, i-unboxing na po muna natin sila. At i-compare natin lahat po ng specs nila, especially sa may camera. Unahin natin dito guys kay Tecno Spark 30 Pro. Kung mga mapapansin nga natin, medyo special edition to guys ang Tecno Spark 30 Pro na Transformer Edition. Na Optimus Prime Edition guys. Tingnan natin kung ano ba yung laman niya sa package. Buksan lang natin to saglit. Ang presyo po pala guys ng smartphone na to nung na-order ko siya sa may online is nakuha ko po siya ng 6,600 sa may E256 na version. Pero technically guys, isang version lang naman ng smartphone na to. At wala pa siyang ibang kulay na available guys. Isang kulay pa lang po yung available sa kanya. Itong Optimus Prime Edition pa lang. Ayan. Pagbukas ka natin guys dito, sa may presentation pa lang ng box niya is talagang ginandahan talaga ni Tecno. Yan o, para siyang transformer din. Sa ibabaw ng pag-open natin ng box niya guys, meron siyang mas manipis na box dito. Alam na natin ang laman niyan syempre guys. Is yung kanyang paperworks. Saka meron siyang case na kasama rin dito. Yan. Even yung case niya guys is naka-transformer team din para mag-complement sa design ng smartphone natin. Pero syempre ito ang mas tingnan natin. Buksan ko lang siya guys, at tingnan natin yung package na kasama niya. Uy, hindi pala ito natatanggal guys. Ito pala sa gilid, sa ilalim. Yun. Yun guys, oh, meron siyang sleeve dito sa ilalim. At walang nakalagay dito. Ito, ano lang pala to, warranty. Then meron siyang charger guys na 33 watts. 33 watts po yung kasama yung charger. Tsaka, yan, cable. Wala po siyang earphone na kasama dito. Yan po yung package case ng Tecno Spark 30 Pro na Transformer Edition. Balik na natin yan. Alam nyo naman na guys, ang 33 watts sa charger is makaka-full charge po yan guys ng almost around 1 hour lang. Depende sa percentage ng battery natin. Pero kung magmumula tayo guys sa 0% to 100%, aabutin po yun ng 1 oras mahigit. Pero hindi na po yun naabutin ng 2 oras. Mga kulang-kulang 1.5 hour lang yan. Mapupuno ni smartphone natin. Tingnan natin yung mismong smartphone guys sa may design niya. Dahil dito ako exciting. Dahil kaka-unbox nga lang natin nung Spark 30. Yun, gagawin din natin ng comparison yung smartphone na yun guys. Dito sa may Optimus Prime Edition, yan, yun. First impression ko sa may design niya guys, hindi naman siya mukhang pambata rito. Magandang pagkaka-finish niya dito. At talagang pilis na pilis natin na para tong si Optimus Prime. Sa color combination na ginawa ni Tecno. At ang napansin ko lang dito, hindi ko lang sure guys kung ni-recycle to na smartphone. Dahil ito guys, papakita ko sa inyo yung ibig kong sabihin. Medyo hawig po siya guys ng forma ng Tecno Camon 30 sa may forma ng camera niya. Syempre hindi naman masyadong gagayahin ni Tecno yan dahil masyado siyang mahalata. Pero syempre, dito sa may camera niya, sa may forma ng camera is hindi po sila nagkakalayo dyan. Saka sa may specs niya, hindi rin po yung nagkakalayo. Pero napansin ko lang yan guys, syempre ang mismong focus natin is yung itong Hot 50 Pro Plus para makita natin kung ano ba yung mas maganda sa kanya pagdating sa may design. Dahil kung di naman sa inyo mahalaga ang sobrang nabis na smartphone, magandang option din guys ang smartphone na to. Dahil normal na smartphone lang naman siya. Na meron ding AMOLED display. And guys, buksan na naman natin yung kay Infinix para makita natin yung actually guys, binenta ko yung isang color ng ganitong klase ng smartphone, yung una kong ni-review dahil hindi ko talaga trip yung color black. Kaya nagpalit tayo ng color.
Itong color titanium na kulay gray. Sa Mi Box nga pala nila, hindi naman sila nagkakaloy dito. Pares po sila na merong 5 years of smoothness na ina-advertise ni Infinix saka ni Tecno. Yan guys yung box ng kay Infinix. Medyo simple lang siya. Hindi siya ganun kabongga katulad ni Tecno na parang transformer. Pero itong kay Infinix, simple lang po siya. At dito sa may charger niya, sa may package niya, yan guys, meron siyang kasamang tempered glass dito. Walang tempered glass na kasama guys si Tecno. At meron din kasamang case si Infinix dito, pero simpleng case lang naman siya. Pero still, meron pa rin naman. At sa may charger po niya is meron din siyang 33 watts sa charger. Kaya pares lang po sila sa may package nila dyan. Saka pares po sila ng walang earphone na kasama. Ito guys yung Infinix Hot 50 Pro Plus. Ito guys yung quick comparison ng design ng dalawang smartphone na to. Itong si Tecno saka si Infinix. Magkaiba sila dyan. Pero kung hindi naman sa inyong mahalaga yung design, actually kahit ano yung mapili nyo sa dalawang smartphone na to, is hindi naman po sila nagkakaiba. Dahil magkamukha po sila sa may package po nila, saka sa may charger, saka sa may battery. Kumbaga kung gusto nyo na naka-AMOLED display, at kung gusto nyo naman na medyo kakaibang smartphone na hindi boring, syempre si Tecno yung kunin natin. Pero guys, para sa akin, hindi rin naman boring ang smartphone na to. Dahil nakaka-attract talaga yung sobrang nipis na smartphone na to. Pero syempre, iba pa rin naman ang tibay pagka hindi tayo naka-AMOLED curved display. Compare nga dito kay Tecno, na siguradong ito talaga, transformer talaga ang tibay ng smartphone na yan. Compare dito. Kung matibay ito guys, syempre mas matibay ito. Ito guys yung kanilang display. Yan. Pagka-open natin dito guys, isa yung bubungad sa atin. Meron po siyang team dito ng Honor of Kings. Pero dito is meron siyang team ng Transformer. Yan yung pagka-open natin ng home screen nila. Well guys, sa performance, hindi naman tayo makakita ng malaking difference sa dalawang smartphone na yan. Dahil pares lang naman po sila ng processor nga na merong Helio G100. Ito guys yung settings nila. Yan. Si Tecno meron siyang iOS. Si Infinix naman is meron siyang XOS. Yan guys oh. Hindi naman sila nagkakalayo even sa layout dito sa may settings nila. Yan guys. Helio G100 yung processor nila. Na 8 GB of RAM. Pero ang malaking difference sila dito is sa kanilang camera. Dahil naka 108 megapixel to, itong si Tecno. At 50 megapixel lang itong si Infinix. At sa may front selfie camera nila is meron silang 13 megapixel. Saka 5,000 mAh sa battery. Even sa may display is parehas po sila na meron 1080p. Saka parehas po sila na merong Android 14. Sa may refresh rate naman nila guys is meron din silang parehas dyan. Yan o. Even sa may layout nila parehas talaga sila. Parehas po sila na merong 1/23 sa refresh rate. Pero wala pong option ng 9/3 sa refresh rate itong kay Infinix. Habang si Tecno is meron po siyang option para sa may 90Hz. Pero syempre hindi naman yan deal breaker. Pero kung mahalaga sa inyo yan para makatipid ang battery. Pero smooth pa rin yung display natin. Syempre mas magandang option dito si may Tecno. Pero syempre dyan na tayo sa may 1/23 sa refresh rate. Hindi naman sila halos nagkakalayo ng mga features dito. Sadyang magkaiba lang po sila ng design. At naka-curve to. At naka-flat display yan. Pero sa may display naman nila, parehas po sila naka-AMOLED. Yan. Kaya para sa akin, wala silang malaking difference dyan. Design na lang guys ang malaking factor para mag-decide tayo dito kung ano ba yung mas gusto natin. Pero syempre, ang titingnan natin sa may comparison na to is yung kanilang mga camera, kung alin ba yung mas maganda dyan. Susubukan natin yan ngayon. Ito guys yung settings ng kanilang camera. Sa may video quality nila guys is pares po sila na merong 1080p na resolution dyan. Saka, yan, 30 fps na video, pero meron din silang 60 fps na video sa may 1080p lang din. Pero sa may video nila guys, is pares lang din po sila ng 2K resolution saka 30 fps na video. Pero kung gusto natin ng mas smooth na video, is available lang po siya pagka sa may 1080p saka 30 fps. Pero stable yon. Pero syempre kung gusto nyo ng medyo high resolution at gusto nyo ng smooth, syempre gumamit lang tayo ng gimbal or mas magandang smartphone dito. Tingnan natin guys yung mga camera nila saka mga features pa. Tingnan natin guys yung mga naging sample natin kung alin ba yung mga magagandang kuha nila dyan. Tingnan natin yung kanilang gallery. Yan. Yan guys yung mga naging sample natin. Umpisa natin dito sa una. Ito guys yung kay Tecno. Yan guys yung kay Infinix. Dito sa may picture nila sa may camera guys, mukhang
Kung wala naman ako nakikitang malaking difference, para sa akin pares naman silang maganda dyan. Dito sa may, ito guys yung 108 megapixel, ito yung 50 megapixel na kay Infinix. Tingnan natin yan, i-zoom lang natin. Yan guys, i-zoom din natin to, tingnan natin. Yan guys, medyo okay pa rin naman sila dyan. Pero ang pagkakaalam ko, ang pinagkaiba nila dyan is pwede pa natin itong i-zoom ng mas malapit. Yan o. Habang si Infinix is hindi na po natin pwedeng i-zoom. Hanggang dyan lang po siya. Pero guys, hindi naman double yung difference nila sa may camera. Kahit naka 108 megapixel itong si Tecno, kahit 50 megapixel lang si Infinix. Hindi naman po double yung difference sila dyan. Ito naman guys yung front selfie camera nila. Parehas din po silang maganda dyan para sa akin. Yan. Malinis naman at medyo color accurate din. Ito pa yung isang sample natin. Yan guys, medyo okay rin naman silang parehas dyan. Well guys, para sa akin okay naman tong dalawang smartphone na to. Kayo na lang po yung mamili kung ano ba yung sa tingin nyo na mas gusto nyo yung design. Dahil kung sa may specs po tayo magbabase, wala po silang malaking difference dyan. Dahil sa halos lahat po ng specs ng dalawang smartphone is hindi po sila nagkakalayo. Sa may performance saka sa may camera. Sa may display lang po sila nagkaiba dahil nga flat display si Tecno at AMOLED curve naman si Infinix. Yan lang guys yung pagdedesisyonan nyo. Dahil kung medyo takot kayong gumamit ng ganitong smartphone na manipis, saka naka-curve. Siyempre itong si Tecno ang kunin nyo. Pero kung maingat naman kayo guys, magandang option din to. Dahil magaan talaga siya. Mas magaan tong si Infinix compare dito kay Tecno. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference sila na mabibigatan kayo dito. Still okay pa rin naman siyang hawakan. Pero syempre mas komportable itong hawakan guys. Tingnan naka AMOLED curve siya. Kumpara dito guys na medyo matalim yung gilid niya. Hindi naman siya ganun katalim, still okay pa rin naman to. Pero syempre, lalagyan pa rin naman natin to ng mga case. Kung sa sale natin guys, makukuha yung dalawang smartphone na to. Itong si Infinix guys is nagsisale po siya ng around 7.3 to 7.5. Depende sa may sale ng TikTok or ng Shopee. At itong si Infinix naman, I mean si Tecno, is nakuha ko nga lang siya ng 6.6. Yan guys yung difference nila sa may presyo. Pero kung sa may SRP naman natin sila makukuha, ang pagkakaalam ko guys is 8.5 ang SRP na to. At ang SRP naman nito guys is 8,000. Yan guys. Hindi pa rin sila nagkakalayo dyan. Talagang design na lang guys ang magdedesisyon dito kung ano yung mas gusto nyo. Yun guys yung mabilis na comparison natin. Balik na lang po ako nakatulong. Thanks for watching.